Dahil ngayon nga po ay araw ng paggawa, gusto natin ang pinakamalaking samahan ng mga manggagawa po sa buong Pilipinas, ang Trade Union Congress of the Philippines. Ang kanilang tagapagsalita, Mr. Carlos Miguel Oñate, ay kasama po natin. Mr. Carlos, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Sir Ed, at sa lahat ng ating mga subaybay ngayong araw ng paggawa. Yes, maligayang araw po ng paggawa. Una muna, ano ang programa po ng TUCP ngayong araw na ito? Opo, kasalukuyan ang TUCP kasama ang National Wage Coalition. Lahat na po ito ng grupo ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor ay kasalukuyan po ngayon. Nasa kahabaan ng Espanya. At kami po ay tutungo sa Menjola para po magprograma. Ang panawagan ng mga manggagawa ngayon, sahod itaas, buwis ibaba, magwelga buong bansa. Oho, magwelga buong bansa. Bakit to kasama ang panawagang pagwelga ng buong bansa? Opo, kaya po napagpasyahan na ng ating mga manggagawa na welga yung maging panawagan. Actually, tumatayo rin po ito sa acronym na 5 punto na demand ng ating mga manggagawa ngayon. W, wage hike now. Letter E, yung EVAT at excise tax tanggalin. Letter L, lagyan ng buwis yung sobrang yaman at sobrang kita. G, gawing abot kaya ang presyo. At letter A, arestuhin lahat ng kurakot. Welga. So yun ang acronym nito. Welga. Anyway, sa Kongreso, in fairness naman po, ay talagang supportive. At least ang House Committee on Labor, doon po sa panawagan na itaas na po ang sweldo at buwagin na ang Regional Wages and Productivity Board. Pero mukhang ito po ay napipigilan. At I don't know kung may counterpart ng ito sa Senado. Ano ho bang monitoring ninyo sa Senado, sir? Opo, sa Senado naman po, may nakabinbin din dyan na mga legislated wage hike na proposals, iba't iba yung amount. Pero ito nga yung sinasabi namin, doon sa House Committee on Labor, nakalagpas na doon yung national minimum wage. Pero sa usapin ng legislated wage hike, wala pa rin ni isang hearing ngayon. Yung national minimum wage naman, dapat nasa plenaryo na. Hanggang ngayon, parang naiipit pa, wala pang schedule. Kaya yun yung inaasahan namin sa May 4 ay sana magsimula ng talakayin nito at aprubahan. Well, may mga dialogue po bang nangyayari or effort na nangyayari at least sa mga kinatawan po ng mga manggagawa kay House Speaker Bogie D? Opo, nakapag-commit na or very early si Speaker Bogie D na ipapasa niya yung patas na sweldo, yung national minimum wage, pero kinakailangan namin ngayon ay talagang magkatotoo na yon. Especially babalik tayo ng May 4, pagdating ng Hunyo, mag-a-adjourn na yan bago na naman sa SONA at saka babalik. So kinakailangan ng mga manggagawa ngayon, kaagad na aumento sa sweldo. Kasi PSA na mismo ang nagsabi, yung piso natin noon 75 sentimos na lamang ngayon. Sir, linawin lang natin. Ito pong acronym na welga, hindi naman po kayo naghihikaya ng civil disobedience. Wala pa po tayo sa punto na yon, pero hindi po niro-rule out ng ating mga manggagawa yung mga sustained actions of disruption kung patuloy po na hindi pakikinggan at kakalimutan yung ating mga manggagawa. Saan ho ba ang dulo ng programa ng TUCP ngayong araw na ito, sir? Opo, susubukan po ng TUCP kasama ng National Wage Coalition na muli pong makarating sa Menjola. Ngunit batid po namin na parang todo barikada na yata sa Menjola, kung hanggang saan kami abutin ay doon po kami magpoprograma. Tinatansya po namin na ito yung magiging pinakamalaking rally ng labor in recent history. Kausap ko po nung isang araw ang NCRPO at sinabi ho nila na tinanong ko kung may mga permit na. Ay ang sabi ho nila, pagka sa Freedom Park, kagaya ho ng Liwasang Bonifacio, bukas po yun, di kailangan ng ano. Pero ang Menjola po ay hindi po ito Freedom Park. I don't know. Ano ho ba ang classification ng Menjola? Freedom Park ho ba ito? Sa pagkakaalam ko po, ay hindi daw nila ito kinikilala bilang Freedom Park. Pero every Labor Day naman ay tayo'y nakakarating sa Menjola. Ganun din, nagsulat na rin tayo, pati sa City Hall ng Maynila, pati rin sa Manila Police District,
na kami ay nangihingi ng traffic and police assistance. And in fact, nakakuha tayo ng commitment from the PNP headquarters na sila ay magbibigay ng karampatang assistance para po dito sa mapayapang panawagan na ito. Mabuti naman. Basta ang hangad lamang po natin ay maging mapayapa po ito at maiparating ng ating mga uring manggagawa sa pamahalaan yung talagang totoong hinaing at dapat marinig ng pamahalaan yung hinaing ng ating mga manggagawa. Panghuli, Sir Carlos, magkano ho ang hinihingi? Once again, magkano po ang hinihinging aumento ng TUCP? Opo, ang sinusulong pa rin ng TUCP ay yung dagdag na 200 pesos ay maisabatas. Ito po ay legislated wage hike. Wala na po kaming pag-asa dyan sa Regional Wage Board na barya-barya lang ang binibigay. Yung 200 pesos po ay salbabida. Ito po ang unang hakbang tungo sa tunay na nakabubuhay na sahod. Okay, with that, sir, maraming salamat po and ingat lamang sa ating mga aktibidad. Salamat po. Maraming salamat din po at mabuhay din po lalo sa ating mga manggagawa sa media. Yan po mga kaibigan, si Mr. Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines.